Nagkaroon po ng measles exposure sa ilang paliparan sa Canada at nagmula raw ito sa isang flight galing Pilipinas. Ang paalala ng isang doktor sa report ni Paula Saraza. Sa Canada, bihirang may measles. Kaya pagka may na-identify na may measles, kailangan very active. Yan ang paalala ng isang family doctor sa Ontario matapos kumpirmahin ng BC Centre for Disease Control o BC-CDC ang posibleng pagka-expose ng ilang biyahero sa Vancouver International Airport sa isang pasaherong kumpirmadong may measles na nagkaroon ng layover flight sa paliparan ngayong buwan. Sa pahayag ng YVR sa Omni News, agad silang inalerto ng BC-CDC sa nasabing posibleng exposure. Sakay ang pasahero ng Philippine Airlines Flight PR-16 pasado alas 8 ng gabi sa Pilipinas noong October 16 at dumating sa Vancouver ng alas 5:30 ng hapon. Mahigit 5 oras na natili sa airport ang nasabing pasahero bago ang sumunod na flight at huling layover sa Toronto Pearson Airport noong October 17. Saka dumating sa huling destinasyon sa Fredericton, New Brunswick, kung saan nakumpirma sa isang medical facility na mayroon siyang measles. Yung period of infectivity, 4 days prior lumabas ang crash hanggang sabi mo na 5 days after, infectious siya di ba? So pwedeng yung pagitan ng panahon na yun, na-infect na pala niya yung mga tao na hindi niya alam. Ang measles ay isang highly infectious na sakit. Ayon kay Dr. Ben Pangilinan, nasa 90% ang transmission rate nito. Lagnat, mabigat na pakiramdam at rashes sa buong katawan ang ilan sa pangunahing sintomas ng measles. Mga sintomas na hindi madaling makumpirma kung hindi magpapatingin sa mga doktor. Sa pagkakataon na may na-identify nga na nag-measles, mas kailangan, mas alerto tayo na pag may fever, may rashes, may body aches, tas lalo na kung may nalaman na exposure nung tao na yon sa nagkaroon talaga ng measles, ay kailangan magpatingin ka agad. Bakuna pa rin anya ang pinakamabisang panlaban sa sakit na karaniwang ibinibigay sa mga 1-year-old. Kung pinanganak ka before 1970, hindi mo na kailangan kasi nung panahon na yon, marami sa atin nagkaroon ng measles kaya hindi na kailangan bakunahan. Pero anybody born after 1970, kailangan mabakunahan. Bagamat nasa 1 linggo lamang tumatagal ang sakit, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng mga komplikasyon, lalo kung ang mga mahahawa ay immunocompromised o mahina ang resistensya. Pagka yung measles na apektuhan yung iyong brain, tawag na encephalitis, mamaga yung brain. Or kung kunyari, naapektuhan yung lungs mo, nagkaroon ka ng pneumonia pa, maliban dun sa measles. So yun yung mga potential risk na pag nagkaroon ka ng measles, pwede kang magkaroon nun. Lalo na kung mahina yung resistensya mo. Kinumpirma naman ng Toronto Pearson sa Omni News na nakipag-ugnayan na sila sa mga local public health unit tungkol sa ulat na exposure ng measles sa paliparan. Inaabisuhan ng mga pasahero at staff na maging alerto at sumunod sa payo ng health officials. Paula Saraza, Omni News, Toronto.